Hi mga karab! Welcome sa ating show, The Real Talk, Raw na Raw. Ang guest natin ngayon ay isang dalaga na taga Libuna, Bukidnon. Nag-viral din siya sa Facebook. Nakaligtas siya ng isang batang lalaki na nawala ng malay. Let's welcome Miss Julia Daculiat. Na-entangle siya, so wala siya kaginawa for dilipod be sure pila to ka minutes. So ikaw ng Jul, ipadayon ng Jul! The situation was very chaotic. Nagpanik, dagan kayo nagpanik. Awat na siya ginawa mang good. Seeing hala, may gani na adults. And then, seeing that they were performing the CPR incorrectly. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. To describe ang situation na nangyari is before that really happened, nagkaroon pa kami noon ng practice sa volleyball at saka na tingala dayon mi sir kay naay ka ng mother nga nag-scream, which is nagtawag siya og tabang sa mga tao sa iyang paligid. And so kay nakadungog man mi sa situation, narinig namin yung nangyari. Pumunta kami doon sa fence kung saan nandoon ang house ng katong ang silingan diri sa crossing. Natingala mi kay kanang sa pagtan-aw nako is naay bata didto nga gi-carry sa iyang papa nga it kanang lifeless gyud ang iyahang murag kung tan-awon nimo nga murag hala na unsa na loyat gid kay siya para siyang para wala na gyud siya kusog sir inana kay balay. So that's kaning to describe the situation, the people na naa didto kay sobrang nagpanic sila at saka me myself I was shocked to see the situation nga nahitabo because wala gyud na expect nga may tabo to. So first kay ang kato nahitabo sa likod sa house sa katong covered court that we were at, and then initially after gikuha siya sa katong rope, which if you knew na entangle siya sa kaning PC sa duyan kay gibutang yang dad dito sa ground or sa soil, diba? So to describe kung aha siya gi-place, dirt siya, soil, therefore dili siya kanang tupong or level bitaw ang ground. So kanang medyo risky sa part nga kanang knowing nga hikog siya, diba, or na entangle ang iyahang neck. Wala siya kaginawa for dilipod be sure pila to ka minutes. So ito siya ang nahitabo. Okay, so ganito po kasi yung nangyari. So once na nakita ko siya na parang lifeless as it seems, somebody initiated to do CPR. When I first observed the situation, because ako hindi ko talaga in-expect or hindi ko in-expect na ang self ko ay talagang pupunta sa situation na yan. First is nag-observe talaga ako kung correct ba yung ginawa ng nag-initiate ng CPR.
once na nakita ko, sir, doon talaga parang it came to my mind na I really had to help. Kay, when I first called the person na nag-CPR, kay, nag-pump siya sa abdomen area sa bata, which means sa tiyan. Sa tiyan, nag-pump yung tao or yung person who tried to help. And it came to me So, kinsa to siya nga person nga first ka nag-pump? Neighbor agyapon dito, sir. Bystander. Okay. So, kanang, di ba, the situation was very chaotic. Nagpanic. Dagan kayo nagpanic. And then, seeing hala, may gani na adults. There were adults, kanang, probably around their 40s, 50s, na sila dito. And then, seeing that they were performing the CPR incorrectly, as a nursing student, sir, I would know jud na dili gid to siya mao because doing the pump sa iyang abdomen sa tiyan ng bata ay gagawa lang ng further na damage sa iyang system, sa iyang organs located there, because modayon to nga mujud to ang nag-prompt ako I really had to jump dito sa situation. Magyud to siya ang ningon ko nga kanang kailangan to mag-help mo pa to siya first, pero kailangan pa man gid na ko i-assess if na I pull ang bata o ga-breathe pa siya before ko mag-initiate the CPR. So mo din to, sir, as na kuan na ko nga wala siya i-pull, wala siya nag-breathe. That's when I thought na kailangan jud ko mag-initiate. Okay, so sa among school, sir, doon sa Buksu, we have a organization, Philippine Red Cross na organization dito sa Amuara. And they initiate these trainings. It was around October 10 last year where they had these booths bitaw nga pwede ka mag-try sa ilahang kanang mannequins. High-tech to na mannequins because kanang ma-monitor jud nila ang imong performance while doing the CPR. So, yes, isa to sa nag-help jud sa ako ang makabalo kung unsa ang speed or ang pace, unsaon ang proper nga form. Kay naagi professional nga, I think nurse man to si sir, siya ang katong nagkuan dito sa booth together with mga head na mo. Aside from katong training or katong nakatry-try me sa Red Cross nga booth, kay we have this kanang, di ba, NSTP sa National Service Training Program nga subject sa among school and any other schools for first-year students nga kanang they do lessons or naay mo adto sa school nga isa at least one day man to nga gipa-try me nga mag-CPR sa mga mannequins. So mo to ang second training or actual gud na mo nga murag nagkuan mi, murag nag-pump gid mi sa mannequin. So mo to siya gilason pud to siya sa amo nang napud ko yung knowledge behind atong pag-perform. But your course currently is nursing, am I right? Yes po. Yes, wala pa, sir. Wow. Yes, sir, meron. So, okay, so ma-explain sa ko first kanang unsa jud akong gibuhat bago ako nag CPR because there are 3 important steps jud na in those kanang emergency situations. So, nakuha jud ni nako siya. More lahi gid ang i-lesson siya sa school ug kanang ma-adapt bitaw nimo siya or ma-apply nimo siya sa mga practical thinking, diba? Sa reality. So, yes, kanang different siya pero at the same time kay since imo na siyang na-absorb sa sarili mo, parang ma-apply mo na lang talaga siya sa actual na situation. So first, nag-check jud ko or katong as I said earlier, nag-observe ko first sa situation. So una is gi-observe gyud nako kung naa na mi sa safe place. Kung naa na ba sa saktong lugar nga dili gihapon
dili na risgo further at risk further ang child, di ba? So mo to, akong gi-observe ang environment, especially ang soil or ang ground. So since dili siya level, try na mo as much as possible nga maka-flat gid siya. Second, dayon kay call. Before ko ni ambak dito sa scene, kay naaman gyud fencer nga kailangan gid ka mukatkat para makaabot ka dito sa ilang lugar. So before gid ko nagkuan ni singgit gid ko panawag ng ambulance, panawag og ambulance kay ang second nga C is mo na siya ang call. So that means call for help sa gid kay dili gid pwede nga kanang maditso ra ka og CPR because kinsa may mutabang sa imuha nga professional or mas di ba mas nakabalo kung dili ka manawag og help, di ba? Sumuto. Ingon ko sa akong mga kauban sa volleyball nga, ate, mami, ana, miski kinsa na to kung gipang tawag, ambulance. Ay gid ko ni adto sa scene and then nagpaila ko first sa family nga nursing student ko, mali ang pag-perform sa CPR. Ako na lang sa mag-cover. Sumuto. Then ang third niya C, sir, is mo na siya ang compression. So, muna din po siya nga, pag-assess na ko nga walay heartbeat, which is gi-check na ko to siyahang neck area. Muna siya ang carotid artery, which is makabalot ta kung gabit imong heart if diha kaga kanang gently press. Ano siya, ma-feel na nimo. So, mo din to. First is proper body mechanics. Itudlo gyud na siya sa mo as sa nursing na importante ang proper body mechanics. Why? Kay kung mag-perform kag proper body mechanics, efficient ang imong delivery sa imuhang compressions. Second, dili ka kapuyon og dali pag kanang compression mo og ito siya efficient and dili ka kapuyon sa imong as well as dili ka ma-injured or probably kanang dili magsakit imong likod or anything like that. So, after adto sir kay kanang ang positioning sa imong hand kay if ma-follow ko nimo sir, nani siya. Anak. Dayon anak siya. Mo din siyang ikuan sa mo. Meron mo siya i-wrap sa imong other hand. Okay. Straight na nimo imong kamot. Straight na nimo siya. Straight lang. Yes, i-lock. If di ko sure if kabalo ka pero sa mga nakabalo i-lock gyud na siya ang kamot. Ngano kay ang imong iyot nga weight kay imong upper body weight which is moto nga gamito rin mong weight sa body. Okay. Kay if kamot lang mas paspas ka hawoyon. If imong upper body mas dili ka kapuyon kay gayus lang ka sa gravity. Okay. Muna siya. So next mo to interlock imong fingers, i-lock ang imong shoulders, dayon ang imong i-use na weight kay imong upper body. So sunod is straight ang imong back and imong knees kay imong iduol sa chest sa patient. So motong akong gibuhat if nakita mo sa video. And then paguman adto isa sa most important sa katong reason gyud nga nganong ambak gyud ko sa scene ay kailangan i-position yung mga kamay mo katong gi-form na to ganina into the middle area sa chest. Muni ang tunga nga flat nga bone nga ma-feel ninyo, muna siya ang ginatawag nga sternum or known as the breastbone. Sternum. Kanang flat area din. Ang pinaka madali i-describe na proper positioning kung saan mo ilalagay yung mga hands mo ay in between your nipples. In between sa nipple area or somewhere in between sa imuhang mo na siya ang level. Pero depende na sa age as well as kana gi-consider nako ang age or size sa bata kay magdepende man gud na ang kanang ka sensitive og ang strength sa ilang bones, di ba? Lahi sa adults, yes. Sa women naman yun mga dako-dako og dede or so ikaw practical thinking na lang asa ang kanang middle nga area sa moto since bata siya akong gi-place kung dito gud sa center. So mo din to nag-chest compressions ko. Actually
ako myself nagpanic gud ko, like na-tense ko kay kakita na ko sa face sa bata. My gosh, naon sa na ni murag nakulbaan sa gid ko ayo adto sa pagpanic nako murag mental block, pero at the same time akong goal kay mag chest pump ko, pero na ako'y mali gud adto sir. Nag 30-30 ko, which is mali. 30 chest pumps dayon. Check na ko sa post. 30 check, which is mali. So, na-realize na ko sa mga isa siguro or duha siguro ka set na nato. Din ko kadumdum sa akong ROTC nga training. Na dapat di ay nakadumdum ko nga dapat mga 120 something gito. Basta 120. Ako na lang gikuan nga 120 chest pumps kada cycle. Bale, 120 pumps per minute. Dayon, kung mutuo mo dili, nagkanta gid ko happy birthday sa akong mind. Kay mao na siya ang beat na imong sundon sa Wow. Oo. Happy birthday nga song nga mo na siyang beat nga sundon. 120 beats per minute. Wow. At 120 pumps in a minute with ang pace sa imong pagpump kay happy birthday. Kay marag mo na siya. Sige bale, happy birthday to you. Yan na siya. If ma-observe ninyo sa video, naagi times nga nadali good na ako siya kay kanang matense ko, pero at the same time mo din to niingon jud ko kailangan jud ko mo kanta ni sa kong huna-huna kay kailangan gyud sakto ang pace kay if pas-pas ra basig dili efficient, dapat as much as possible kato gyud siya nga beat. So mo to siya ang steps sa nga akong gi-apply. Grabe. So kuan ang naghatag gyud sa quag strength nga magpadayon kay ang family jud niya nagpalibot sa kuha. Yang family good sir, mo gid to ang nag-ingon sa kuha, di gid ko pwede mo undang napay. If you know, daghan jud kay natanaw adto, daghan kayo gaingon nga. As well as, gusto po ko mag-special thanks ka ate Shamara Fernandez kay siya gid nag-ingon sa kuha nga, Jul, ayaw lang gid undangi Jul. Mo gid to yung giingon. And ako knowing nga, dili gid ko gusto mo give up sa bata. Biski Katong nag-video. Yes sir, si Ate Sham. Siya gyud ang ingon sa ko nga Jul, ayaw lang gyud undangi Jul. Miski inato bitaw ang situation sir, kanang kuan. Murag panic gyud kay akong mind, daghan kay ko gikuan makaya ka ni nako. Pero si Ate Sham ug ang uban na nagpalibot ngon sila, ayaw lang undangi Jul. And especially gyud ang mindset nako before po day tuod nako gi-touch or gi-pump ang bata or after assessment, nanguros sa gid ko sir. Di ko gapa maka-after, nanguros sa gid ko, nag-ingon jud ko nga Lord, tabangi ko ani. And then, at the same time, while ga-pump din ko sir kay, ang yang lola sa kong kilid, if nakabantay mo sa video, na lola nga, miski unsa na to yang gipangyaw-yaw dito sir, wala akong kasabot unsa yang gipangyaw-yaw, pero kabalo gid ko nga, nag-pray bitaw siya, so, mo gid to ang mo to ang nagpalpadayon sa kuha. That's what kept me going. Mo to siya ang kuan ni ingon gito pa nga. Ayaw good kawad hope then mag-try lang gyud kay di ba until makaabot jud ang abang. Mo to siya to. Wow. Okay. So basically ang akong one of the observations that I've had at mga time kay if naka-observe kayo sir, yung tatay ng bata ay parang yung ginasilipdan ng bata, di ba? More niya ginahapaan if nakita ninyo. So many people were trying to say nga, saan man ang ginabuhat niya, actually, marag na ingnan, dili na ko ka-recall, basta kay nag-ingon ko sa ila nga dapat straight ang ulos, dapat straight ang liog. Ayaw unlad, ayaw ipa-press bitaw ang kuan murag maana. So mo din to nga. Sa pag-verbalize na ko adto nga, ayaw
ipabiko or ipa-bend ang neck. Kay moto, siguro, nakasabot ang papa. Actually, atong gisupport ang neck. Gisupport niya ang neck sa child. Aron nga. Moto ang one of the main reasons nga effective ang CPR. And kay, of course, kailangan og circulation towards the brain and breathing. Kay kung mapiko man good ang katong neck, masirado ang airway sa bata, which is yung dinadaanan ng hangin towards the lungs. And of course, ang lungs ay napaka-importante because it works with our heart in order to circulate blood towards different parts of our body, especially our brain. So of course, itong isa sa akong ma-recall na importante dyan ang communication to make my CPR successful. As well as kung hindi ko sinabihan sila at Shamara or hindi ako nagpatawag ng ambulance, sino magtatawag ng ambulance, diba? So that's what happened. Of course, communication is very important in order to make everyone work together bitaw in order to not only make the CPR effective but to make the child safe and to make the child survive what happened. Because we also had to transfer him from the uphill towards dun sa highway. Kasi very distant yung house, very napakahirap daanan yung daan because soil and uphill good siya. And of course, when you don't say 1, 2, 3, go, magkadimaaw ang inyong hangkuan. So of course, communication is very important para maka-coordinate mo and made that happen. Muto siya, sir. Wow, grabe, no? Progress. Okay, so as mentioned sa dili ko sure if na-mention na ganina, so 6 minutes diba sir nag CPR and then sige na ko 6 minutes oo and then sige ko monitor if na by heartbeat and kato. So by dili ko sure di na nako ma-recall kung asa nga time na naka-feel ko og pulse. Pero naka-feel ko og pulse and I was very happy kay finally nag-show na og sign nga kuan na ang heart, like ga-respond na siya or ga-function na siya. Pero it was very faded nga. Faded siya and then kanang ang gap bitaw kay very distant. So diba dapat marag sunod-sunod yun ang pagbeat. So once nga kanang medyo faded pa gyud siya, galisod pa siya. Gipadayon lang sa gud nako ang CPR until pag feel na okay na. Ay before that di ay katong after katong pag kanang bitaw nag-try gud ang bata nga makaginhawa siya kay murag gid na ay salamat at least ka-show siya nga gapaningkamot siya og breathe dayon. Pero faded gid kaayo ang kuan, like ang pulse inana. And then pag couple of minutes dayon sa pagpadayon nako mas ni slow response ang iyang heartbeat, mas ni fast mas ni tog. First diri ko nag-check siyang heart rate, next check ko siyang peripheries, which is peripheries meaning mga parts siyang body gikan siyang heart. I-check na ko yung radial pulse, which is located din dapit sa inyong kamot din radial. Pag-check na ko din kusog naman, then medyo paspas na siya, medyo nakakuan jud ko, nakaginhawa jud ko nga ay salamat makaundang na jud ko og CPR, nag-respond na siya. And then moto siya nga, nag-stop na din ko CPR kay igo na lang din ko nag-monitor kung unsay gakaitabo siya. Madin to siya. Laki nga nabantayan ako no, na nabantayan ako ni hilak dig kalit ang bata pagka kita nimo nga okay na, and then nakita pod ako and kami pod napiktuhan kay murag nitulo pod among luha kay pagkakita nimo nga na okay na nighilak pod ka sa pangitabo. Di ba? So unsay nakita nimo nga kanang nakahatag og impact sa imo ato ba personal ato nga time? Ito sir, like kuan grabe gyud kay ako estudyante pa ba ako sir nya kanang merg
isa mong gud na sa mo like mag-expect man gud me as nursing students nga puhon na man gyud may tabo nga mamachan man gud me or something inana, di ba? Pero kanang katugid kamulo gid ko ga chest pump, kamulo ko ga check sa iyang baba ug sa iyang state kay nakaingon jud ko nga what if mo jud ni ang first nga estudyante pag ganiun ta ko daghan kay ko gi-question nga makapadayon pa ka ko ani if unsa man gyud may kitabo inana. So grabe jud miski karon sir muraga ka kuan pa ko sa naitabo kay what if lang, di ba? Jud ko kabulon si may tabo adto. So pero mo jud to paghilak gid sir mura bitaw ka ng newborn baby nga mo koy paghilak dayon. Oo, yes. Nana jud akong gaka-feel sir nga thank you Lord, thank you jud kayo Lord kay finally nag-show na gid siya signs of life, ni kahilak na gid siya. So that means nga makaginawa na gid siya nana. So mo to very life changing sa akong part, very kanang na shaky gid ko kay kanang wala gid ko kakuan sa akong self na makayat na nako. Diba? Wala gid ko nakuan nga inana ba marag fulfilling lang sa akong part marag especially nga daghan ko na inspire nga maka-learn kita. So daghan lagi mo ingon nga idula uy kanang unta mo daghan pa mo nay maginana. Pero gaingon jud ko nga modaghan unta ta like dili mo dapat unta nga ta mga mo learn pod bitaw ta nalipay jud ko kay Gabi. okay na gid siya. So unsa toy nag-change sa imong perspective karon sa panan-aw nimo like you mentioned ganina nga what if unsay may tabo daghan ka what if ni dagan si mong nahuna, pero I believe karon namang kanang signs nga nagi life ang bata, and does it change sa imong perspective sa imong pagka-estudyante and puhon-puhon pagka-professional naabay nakita nimo? Koan siguro more of a booster, mura siya og mas kato nga panghitabo kay mas ni-push siya sa ako ana magpadayon aron pa more og eskwela aron nga puhon nga makatabang ko og many people, and nakapa-change sa akong perspective. Mas ni kuan siya na dili siya nagka-change, mas ni nakaingon jud ko sa mot nga importante gid kayo ang life, like dili gid nato as people, di gid nato basta-basta on natong kinabuhi, like sa inato nga pangitabo very kuan kung kamo ang nakatubang adto na mo jud. Yes. Gabi, I don't know Jul kung ako to Jul. Kuan kato lang fulfilling man gid kaayo siya, mas nakapapush siya sa kuan. Although kuan kay ni open up pud ko sa daghan nga miski sa akong mom gid ko nga mi makapadayon pa ka ako sa nursing ani nga. To be honest na trauma jud ko kay murag ang ako nauna murag gid kog nakaward kanang nahadlok gid ko natakot talaga ako kasi to see somebody nga dead, to see somebody clinically dead. Can you imagine seeing other people being in your next experience? Very ano siya murag what siya emotionally, mentally very kanang dako kay siya impact, pero laban lang gyapon di ba murag at least naka-save ko at di ba. Ayan. So, Jul, you mentioned na kanang there are kanang miss lang nimo but still na nabuhi man gyapon ng bata, Jul. But do you believe that kanang napay mga areas nga kung asa makahatag og kanang additional nga training ba to improve sa outcomes atong kanang situation? Of course kanang diba daghan man jud gyapon ko dili mauna na nagbuhat at first. So of course ko naka-training ko twice with backed up information from my mother. Kung dawat gid ko criticism, dawat gid ko kanang asa ni dawat ko og murag mo
aim ko nga mas mo improve pa. So of course, yes, kailangan napag yung areas nga kailangan ako improve, especially ang speed adto murag presence of mind gid siya. So nga ko lang siguro kay nataranta gid ko adto ana lang. Ayan. So, speaking of kanang more nga trainings, Jul, how do you stay updated with your CPR skills and knowledge, or na ba kay mga specific nga practices or kanang mga refresher course, no? Kanang routine siguro niyo sa inyong school, or na ba mo yung mga inana? Ay, interesting kayo na siya. Well, kanang to stay updated sa kuan, of course, ako personally, if personal lang yun siyang answer, hilig ko watch og mga kanang real life good nga mga documentaries where kanang mga rescue. From time to time, wag na siya akong refresher nga mga course. Although dili siya formal nga course, pero maka-learn ba ka by observing, di ba? So may nana. And then sa school, of course, mga theoretical, may nana. Then, of course, staying updated online, mga naman yung changes from time to time ang mga kanang practices, dili man gina always the same kay mag-iman dito nga mag-improve sa muna siya. And of course, sa school, naaman siguro yung mga kuan, di ba, mga programs or mga training. So, as much as possible, mo-join me or mag-try. Ano na lang. Ayan. So, Jul, what advice would you give sa katulad namo, no? So, mga sa channel nato sa Pinoy Rab YouTube channel, even ang mga Filipino people. So, unsay mong mahatag nga advice nga we might find, no, in a similar situation like you, na maka-encounter pod may kanang kapareha sa imo. So, unsay mga particular nga mga do's and don'ts nga dapat i-emphasize aning kuan like sa imo nga situation? Okay. So, focus ko sa do's and don'ts. So, initially, mindset yun first. So, do not limit yourself from learning. Magina siya. Or ako yung advice sa each and everyone, do not limit yourself from learning nga mga inana nga stuff. Okay? Kung good na siya, dapat taon tatanan as much as possible, kanang mag-believe to sa atong self. Kaya ako, wala, di ba, kanang gamay, miski kailangan niyo, if ako na mag-push sa inyo guys, ako na mag-push mo. Kaya na ninyo, kanang at least, ako, I've had 2 trainings, pero I still had some errors bitaw from what I've done. Pero what more kung dili mo mag-try o learn? What more if wala initiatives sa trainings, di ba? Wala initiatives sa mga barangay. If inyong barangay, inyong school, if gatagaan mo opportunity to kanang enter into trainings, to learn about this kanang basic life support or kanang may nana, mga CPR, nana, or even mga any health nga mga health-related na mga practices, trainings, appeal mo, learn mo. If wala man gani mo yung makita ng opportunity, as of now, pwede mo mag-watch sa YouTube na ay mga government websites, even government websites, mga DOH na ama siguro sa DOH na mga website nga. Yes. Diba? Na ay mga how to do CPR, what to do if na mas better mag-learn ta karon kaysa nga mag-regret ta later on, no? Mag-regret ta later on nga. Ay may mura ba gid ni ang sakit sa nating mga Pilipino, di ba? Sana alam ko, di ba? Sana kung alam ko lang, di ba? Mumadyo na atong mga kuan. So, this is your opportunity. I hope that kani siya nga panghitabo. That's what I said in one of my posts nga. I hope this would be an eye-opening event or panghitabo to each and everyone nga. Mag-try good og learn. Ana lang. YouTube, website, kana. Learn. Don't limit yourself and trust yourself good sa process. Ana lang. Ayan. Thank you so much, Jul, sa advice, and we are amo di siyang i-take nga kanang advice from you, no, from a student, a nursing student, and walay lain tinguha
is masalbar lang gid ang kinabuhi sa bata. And kinahanglan mi ana nga spirit like sa imuha, Jul. And dagan kayong salamat sa imong life good pod. And kanang for you, Jul, kanang last question. So how important do you think it is for people nga ma-train gyud og CPR, and why? Okay. So to sir, how important should Do you think it is for people to be trained in CPR, and why? Okay. So, first and foremost, CPR is or could be life-saving, and it could even be a life giver. Clinically dead ang person, you can revive him or her through CPR. Muna nga, importante good ang tanan. Tanan, if not tanan, mag-try basta ako, if as much as possible, importante good tanan makabalo, na knowledge, para if ever, we'll never know when that happens sa imong tungod, di ba? So, sa inyong household, at least, if ever na mahitabo, kabalo mo sa buhaton, kabalo mo mag-CPR, and matagaan pa ninyo chance ang katong nga person to have their second life, di ba? So, of course, very important na. So, that's all lang, sir. Ayan. Jul, thank you so much, Jul. And may I ask again, for the last time, how old are you? I am currently 18 years old, sir. 18 years old. Guys, she's just 18 years old. And some of us are 18 above, 20s, 30s, and 40s, and we don't know how to do CPR. And here, a student, 18 years old, knows how to do CPR. And sinabi pa nga ni Julia kanina na wherever we are, whether we're at home, we're at office, and everywhere we are, we can be a hero like Julia, who knows how to do CPR. Jul, thank you so much, Jul, sa imong time. And this is so privileged good nga ma-interview ka, and dili gid ni malimtan sa tibok Pilipinas and sa community nga sa imong gibuhat sa bata, and nagatag siya dako nga impact sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, and Mindanao, especially sa Cagayan de Oro, and also sa Bukidnon. Thank you so much, Jul. And kanang sa imong last nga kanang message, from the bottom of your heart, we believe nga tanan nimo gistorya ganina from the bottom man gid to, but unsa may last nga mo i-convey, last nga kanang i-emphasize sa atong mga watchers, subscribers, and viewers diri sa atong segment? Okay, ang gusto lang nako i-convey from the bottom of my heart kay I want to thank everyone behind sa nahitabo nga ni support with sa kuha. I want to thank everyone who messaged me, showed their thanks, and kanang sa pag-show silang appreciation sa akong na buhat, sa nag-ingon nga na-inspire daw nako sila. Thank you kaayo kay I really doubted myself so much sa naitabo. But then, people really pushed me nga kanang, okay, good kito ang ako nabuhat, and of course, I want to thank sad my mom, akong parents, akong family, akong lola, lolo, tanan. Because I wouldn't have my personality karon kung wala dili tungod sa ilaha, di ba? And then, gusto kong mag-thank you sa akong mga teachers, especially akong mga clinical instructors, akong mga nahimong mentors sa katong mga training. So, more ato, grateful, with a very grateful heart. Thank you good kayo sa inyong mga very heartwarming messages. Thank you kayo, everyone. Thank you kayo, sir. Kay kung interview karon, all of you. Ayan. Thank you so much, Jul, and mabuhay ka, Julia. Thank you so much, mabuhay. Ayan, there you have it, guys. Julia Angela Daculiat from
Crossing Libuna, Bukidnon. And sa mga bago lang natin na watchers and viewers dyan, please do follow whatever platforms kung meron ba may platform ka ba, Julia, na social media account mo? Wala, sir. Wala. Ayan. So, it's just your personal account sa FB. Sa FB, makita ng socials din sila na bahala, sir. Ayan, thank you so much once again, Joe. So there you have it, guys. And please, wag niyo kalimutan mag-thumbs up sa YouTube channel natin. And please, kung bago ka lang, please don't forget to subscribe. Hit the bell button sa YouTube channel natin. And sa Facebook, please follow us. And sa TikTok page. So there you have it, guys. The one and only, our hero, Filipino hero, Julia Angela Dacolyat. Thanks, Jul. Thank you kayo, sir. Bye. Maraming salamat, Miss Julia, no, na sa pagtulong mo sa isang bata na walang malay, na save mo siya. Salamat din sa kaalaman mo. At sana marami pang katulad mo na walang takot na tumulong sa kanilang kapwa-tao. At dito nagtatapos ang ating show, The Real Talk, Rona Raw. Hanggang sa muli. Bye and God bless. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.